Ito yung sunod, mga kababayan, na ating pag-uusapan. Dito tayo kay General Torre at kay Carlo Nograles. Eto na mga kababayan. So, ngayon mga kababayan, meron po kasing kumakalat ngayon sa Davao page, no? May nabasa kasi ako isang page na marami pong mga taga Davao, mga kababayan, ang isinusulong nila ang bagong liderato sa Davao sa 2028 kay Nograles at Torre. So marami pong mga taga Davao, mga kababayan, ang nagsulong ng ganyang tandem, no? Running mate Torre Nograles, mga kababayan, sa 2028. Nako, ito na mga kababayan, basahin ko lang ha. Basahin natin. Ito po mga kababayan, actually na-post din po ito, mga kababayan. Basta viral, Davao-based po ito na vlogger. So ang sabi niya dito, tambalang Torre Nograles sa Davao City isinusulong ng ilang netizen, no? Ilang mga taga Davao. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, si General Torre ay matagal na pong tahimik. Ayaw niyang i-post yung naturang bahay niyang binaha dahil ayaw niyang makulayan. Ayaw niya nang ma-issue at maano sa politika. So which is, alam po natin na si General Torre, taga Davao po talaga yan, at yung asawa niya ay doon din po. Nagkaroon sila ng bahay. So, ilang netizen ang nagsusulong ng posibilidad na bagong liderato sa Davao City para sa 2028. Sa pamamagitan ng paghikayat kina MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III at dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles na tumakbo sa lokal na halalan. Lumakas ang panawagan matapos magbahagi si Torre ng naging karanasan ng kanyang pamilya sa pagbabaha sa Davao City. Kasunod nito, may mga netizen na nagpahayag ng suporta sa idea na tumakbo siya bilang alkalde. May ilan ding nagsulong na maging katandem niya ni Nicolas Torre III, si Carlo Nograles, bilang vice alkalde dahil sa matagal ng partisipasyon ng pamilyang Nograles sa politika sa Davao City. Actually mga kababayan, kung ako ang tatanungin, dapat si Nograles Torre. Wag dapat Torre Nograles kasi sa totoo lang, para sa akin, insulto po 'yon. No, insulto po 'yon. Nograles Torre dapat. Torre Vice, Nograles Mayor. Tapos sa sunod eleksyon, si Torre naman yung mayor, si Nograles naman yung vice. Ganon yun eh. Oo, may ilan ding nagsusulong na maging katandem ni Torre si Carlo Nograles bilang vice alkalde at dahil sa matagal ng partisipasyon ng pamilyang Nograles sa politika sa Davao City. So, sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si Nicolas Torre III at si Carlo Nograles kaugnay ng panawagang ito mula sa ilang netizen sa Davao City. So, ngayon para sa akin mga kababayan, tama po yan. Bakit? No, kung ako lang tanungin ha, tama po yan. Bakit? Una, si Carlo Nograles walang kaaway. Pangalawa, si General Torre ay aktibo. Diba? So sabi dito, ni kami ang batang 80s and 90s, okay yan para naman magkaroon ng dangal ang Davao City, matagal ng mga kriminal ang leader. Di ba, Ma'am Lily Tonini? Sabi dito ni kaming batang 80s and 90s. Ito naman si Como Sport TV. Okay dito yan sa amin. Ano daw, iniduro pa rin yan. Ako, ayan na naman tayo. Diyos ko. Congratulations, deserving. Okay, para gumasta na naman kayo ng 10 billion. Sabi ni Marcos noong nakaraang halalan. Pinamigay ayuda sa Davao para anong nangyari? Landslide pa rin Duterte. Alam nyo, sa totoo lang mga taga Davao, hindi na po problema yan. No, kung bahain kayo dyan paulit-ulit, hindi na po problema ng mga namumuno yan. Problema na po ng mga butante yan. No? Alam nyo naman na ganyan na kayo lagi, walang nangyayari kung sino ang namuno. So, hindi na problema ng mga namuno yan. Problema ng mga butante yan. Kasi bakit? Kahit uminom na kayo ng tubig baha, kasi umapaw na nga sa pamamahay niyo yung baha, ang lagi niyong sigaw, Pilipinas, Duterte pa rin. Ambot. Yun lang talaga ang masasabi ko. Ambot na lang talaga. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, kung gusto nyo talaga ng pagbabago, palit-palit din pag may time. 'Di ba? Palit-palit din pag may time. Tignan ninyo ang Pasig. Take note ang Pasig City. Naalala ninyo ang Pasig City? Nung nagkaroon sila ng mayor, apakaganda ng Pasig. Sa totoo lang, isko.
Vico Soto. Oh, Maynila, tignan nyo ang Maynila. Yung dating iniindang traffic, ang Divisoria, hindi na makapasok yung sasakyan. Ngayon, ang luwag. Ang linis ng Maynila, ang ganda ng Maynila, ang ganda ng paaralan, may mga pabahay, may mga kondo. Tignan nyo yung Pasig ngayon. Napakaganda ng blueprint ng Pasig. Ang ganda ng improvement ng Pasig. Ngayon, take note tandaan ninyo. Ang Davao City, ang problema, baha. Ang Pasig, lahat ng problema nandun. Baha, krimen, kurap, nandyan lahat sa Pasig, pati sa Maynila. Pero bakit nila nasugpo? Kasi nagpalit sila ng liderato eh. Diyan sa Davao, problema ninyo baha, kasimpol, hindi pa rin marisolba. Alam niyo kung bakit Simple lang yan. Baha yan eh. Napakasimple lang solusyonan ng baha. Una, bakit hindi niyo subukang harangan yung bundok? No? Harangan nyo yung bundok na kung saan dumadaan yung tubig, idiretso nyo dun sa bukana. Diretso nyo dun sa dagat. Diba? Ganun lang ka-simple. So, bakit hindi magawa? Kasi una, ang tubig ba galing sa bundok? Alam nyo palang dadaos yung tubig papunta sa syudad, di harangan ninyo yung tubig na dumaan para dito sa gilid. Halimbawa, ganito, mga kababayan, kwento ko sa inyo, ganito kasi ang Davao. Ganito ganito siya. Ganito ang Davao, mga kababayan. Example ko sa inyo, ganito ang Davao. Sulat natin Ito bundok. Ito bundok. Yan, bundok ang Davao. Dito ang tubig galing. Ito yung syudad. Ito syudad. Pag umagos ang tubig, galing dito sa bundok, galing sa bundok, umagos ang tubig. Bakit hindi nyo harangan ng flood control yan para ang tubig dito dadaan diretso sa dagat? Kasi dito dagat na to eh. Bukana. Ito, bukana. Lagyan nyo ng flood control yan para yung tubig dito na aagos. Kabilaan. Dito na side, dito na side. Di walang baha sa syudad. Di ba? Ganyan yan eh. Ito, bundok. Bundok. Galing dito yung tubig. So, dito yung syudad. So, bababa dito yung tubig sa syudad. Bakit hindi nyo subukan lagyan ng flood control para yung tubig na galing sa bundok, dadaan dito na sa gilid, both side. So, diretso sa dagat. Hindi na mabahaan yung syudad. Diba? Ganun lang kasimple eh. Diba? Ganun lang kasimple. So, mahirap bang solusyonan niya? Mahirap bang gawin? Syudad, dito bundok. Harangan mo ng flood control para yung tubig doon na sa gilid ng syudad dadaan, hindi na sa gitna. Hindi walang baha. Kasi una, didiretso yan sa dagat, didiretso din sa kabila sa dagat. Di walang baha. Ganun lang ka-simple. Diba? Uunahin niyo yung proyekto niyo dyan, magpatayo kayo ng street light, magpatayo kayo ng covered court, magpatayo kayo ng tawag dito, center. Bakit hindi niyo unahing solusyonan yung araw-araw, taon-taon ninyong dinadanas yung baha? Yung schools, yung daycare center, yung covered court, anytime pwede mong ipatayo, pero yung baha, pag rumagasa yun, walang kwenta yung covered court nyo. Walang kwenta yung daycare center o paaralan kung ang baha ay nandun pa rin lagi. Diba? Tapos kayong mga taga Davao, yung mga bundok niyo dyan, taniman nyo ng taniman ng puno. Kasi dyan kayo kumukuha ng mga resources. At para hindi mag-landslide, puno, flood control. Diba? Mahirap bang intindihin yan? Mahirap bang gawin yan? Diba? Ang tubig galing sa bundok, rumagasa papunta sa syudad. Bakit hindi nyo harangan yung sa baba bago bumaba yung tubig? Doon na lang sa gilid dadaan para hindi po diretso sa syudad. Pagdating doon sa gilid, lagyan nyo ng flood control yung harapan ng syudad para hindi papasok dito yung tubig na galing sa bundok. Hindi siya diretsyong direct sa syudad, dito siya sa gilid. Lagyan nyo irrigation yung gilid. Diba? Ganun kasimple eh. Diyos ko, gaano ba kaliit ang Davao? Davao City, kaliit-liit lang yan. Hindi naman buong Davao Region eh. Davao Region, malaki. Davao City, maliit lang. Singlaki lang halos ng Santa Mesa yan. Singlaki lang ng Marikina.
Ganong kalaki. Sing laki lang ng Marikina ang Davao. Sing laki lang ng Santa Mesa, Sampaloc. Oo. Kung ang Sampaloc na at Santa Mesa, nasusolusyonan yung baha eh. 'Di ba? Sa Davao pa kaya? Kalaki-laki ng pon. 'Di ba? Lagi yung pinagmayabang, Davao ang pinakamalaking era sa buong Pilipinas. Malaki pala era, bakit yung baha di masugpo? 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, nanawagan po ang taong bayan kay General Torre at kay Carlo Nograles na magtandem ito bilang mayor at vice mayor sa 2028 election. So ganun po 'yun, mga kababayan.